Sabi nila, patay na ang anak ko. Pero habang humahagulgol ako sa malamig na semento ng ospital, narinig ko ang malupit na tawa ni Esmeralda. Ibinenta na natin ang batang iyan. Bulong niya sa aking asawa. Pinagpalit nila ang aking dugo't laman para sa pera at kapangyarihan. Akala nila ay habang buhay akong mananatiling pipi sa sakit. Nagkakamali sila. Magsisimula na ang aking marangal na pagbangon. Sino nga ba ang tunay na halimaw sa likod ng kanilang mga banal na ngiti? Nakaalis na ang buyer, Teodoro. Bayad na tayo. Isang pirma na lang sa hospital records na nagsasabing patay na ang bata. At wala na tayong kailangang alalahanin pa. Ang boses na yon ni Esmeralda ay tila isang malamig na patalim na humiwa sa katahimikan ng madilim na silid sa ospital. Sa kabilang dako ng manipis na kurtina, nakahiga si Talitha, putla at nanginginig ang mga kamay. Sa kanyang kanang palad, mahigpit niyang tinitipon ang isang maliit na sapatos ng sanggol. Isang asul na sapatos na gawa sa malambot na sinulid, na buong pagmamahal niyang niniting sa loob ng 9 na buwan. Bawat hibla ng sapatos na yon ay dinalalaydayan ng kanyang mga panalangin, ng kanyang mga pangarap para sa anak na sa wakas ay nayakap niya kanina bago siya mawalan ng malay. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila isang lason na mabilis na kumakalat sa kanyang mga ugat. Buyer? Bayad na? Hindi ito ang mga salitang dapat marinig ng isang inang kakarating lang mula sa bingit ng kamatayan upang magbigay ng buhay. Bahagyang bumukas ang pinto at pumasok si Teodoro. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan siya ng proteksyon, ay nakatayo doon na tila isang estranghero. Hindi nito magawang tumingin sa kanyang mga mata. Sa halip na lumapit upang hawakan ang kanyang kamay, nanatili itong malayo. Ang anino ay humahaba sa malamig na semento ng sahig. Teodoro. Sinubukan ni Talitha na tawagin ang asawa, ngunit ang kanyang boses ay tila isang gasgas na tunog lamang sa kanyang lalamunan. Tuyong-tuyo ang kanyang bibig at ang bawat paghinga ay tila paglunok ng mga bubog. Humakbang palapit si Esmeralda, ang kanyang biyenan na laging maayos ang suot, ngunit may pusong tila bato. Walang bakas ng awa sa kanyang muka. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng tagumpay na nakakasulasok. Gising ka na pala, Talitha. Huwag ka nang magpagod sa pagsalita. Tapos na ang lahat. Wala na ang bata. Namatay siya pagkalabas pa lang sa sinapupunan mo. Isang mahinang sanggol na hindi pinalad. Umiling si Talitha. Pilit na kumakawala ang mga luha sa kanyang namamagang mga mata. Hindi totoo iyon. Narinig niya ang iyak. Ramdam niya ang init ng balat ng kanyang anak sa kanyang dibdib bago siya dinala sa recovery room. Ang maliit na sapatos sa kanyang kamay ay uunti-unting nadulas. Bumagsak ito sa sahig ng walang anumang ingay, tila isang simbolo ng kanyang sariling pagguho. Kasalanan mo ito. Pagpapatuloy ni Esmeralda, ang boses ay naging isang matalim na bulong na tila tinutusok ang bawat bahagi ng pagkatao ni Talitha. Kung hindi ka naging pabaya sa katawan mo, sana ay buhay ang tagapagmana ng pamilyang ito. Ngayon, wala ka ng silbi rito. Isang baog at mahinang babae na tanging kamalasan lang ang dala sa anak ko. Tumingin si Talitha kay Teodoro. Nagmamakaawa, naghahanap ng kahit isang kislap ng katotohanan o pagtatanggol. Ngunit tumalikod si Teodoro. Inayos nito ang kanyang kurbata at humarap sa bintana. Pinagmamasdan ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Makinig ka na lang kay Mama, Talitha. Para rin ito sa ikabubuti natin. Kailangan nating magsimula muli nang wala ka. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Talitha ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng sugat mula sa panganganak. Ito ay ang tunog ng isang pusong nawasak ng pino. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nawala. Pinalitan ng amoy ng gamot at ang mapait na lasa ng pagtataksil. Sinubukan niyang sumigaw. Sinubukan niyang sabihing
Narinig niya ang lahat na alam niyang ibinenta nila ang kanyang anak. Ngunit walang tunog na lumabas. Ang tindi ng trauma ay tila rumesponde sa kanyang katawan sa pamamagitan ng ganap na katahimikan. Pinanood niya ang kanyang biyenan na kumuha ng isang bungkos ng pera mula sa bag nito at inilapag sa table sa tabi ng kama, isang bayad para sa kanyang paghihirap o marahil ay pambayad sa kanyang pananahimik. Ang bawat papel na inilapag ay tila isang sampal sa kanyang pagiging ina. Habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luha at panghihina, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi siya tatantanan. Paano nagagawang ipagpalit ng mga taong itinuturing mong pamilya ang sarili mong dugo't laman para sa pera at kapangyarihan? At sa gitna ng kanyang kawalan ng boses, isang pangako ang nagsimulang mabuo sa kanyang nadudurog na puso. Ang katahimikang ito ay hindi magtatagal, ngunit sa ngayon, naiwan siyang mag-isa sa dilim, habang ang tunog ng malakas na ulan sa labas ay tila sumasabay sa kanyang tahimik na pagtangis para sa anak na kinuha sa kanya. Hindi pa man siya nakakabangon, ay itinatapon na siya sa kalsada ng kawalan. Hindi mo na kailangan ng boses mo, Talita. Wala namang gustong makinig sa isang inang pumatay sa sariling anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang bawat salita ni Esmeralda ay tila mga karayom na unt-unting itinusok sa pandinig ni Talitha. Nakaupo ang matanda sa gilid ng kama, hawak ang isang pinggan ng malamig na kanin at tira-tirang ulam mula sa hapunan kagabi. Inilapag niya ito sa maliit na mesa ng may puwersa. Dahilan upang ang tunog ng porselana na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, tila isang babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Sinubukan ni Talitha na iwasan ang tingin ng kanyang biyenan. Nakatingin siya sa kawalan, sa puting pader na tila naging bilangguan niya sa loob ng nakalipas na mga araw mula nang ilabas siya sa ospital. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing, "Narinig ko kayo. Alam kong buhay ang anak ko." Ngunit sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig, tanging hangin lamang ang lumalabas. Isang tuyong tunog na tila kalansing ng mga tuyong dahon sa semento. "Kainin mo yan," utos ni Esmeralda. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na walang bahid ng awa. "Huwag kang mag-inarte. Ang asawa mo ay pagod na pagod sa trabaho para lang mabayaran ang mga hospital bills mo, habang ikaw ay nakahiga lang dito at nagmumukmok. Utang na loob mo sa pamilyang ito na buhay ka pa." Kinuha ni Esmeralda ang isang piraso ng papel mula sa kanyang mamahaling bag. Ito ay isang dokumento ng paghihiwalay. Ang mga titik ay malinaw at malupit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Inilapit niya ang isang panulat sa nanginginig na kamay ni Talitha. "Pirahan mo na ito, Talitha. Huwag mo nang pahirapan si Teodoro. Nakahanap na siya ng babaeng tunay na makakapagbigay sa kanya ng dangal, hindi tulad mo na isang sumpalang sa buhay niya. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa lalaking minahal mo. Kung mahal mo siya, palayain mo na siya mula sa iyong kamalasan." Naramdaman ni Talitha ang pag-akyat ng init ng luha sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak. Ang bawat subo ng malamig na kanin na pilit na ipinapakain sa kanya ni Esmeralda ay tila mga maliliit na bato na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang gaslighting ng matanda ay tila isang madilim na ulap na bumabalot sa kanyang kaisipan. Pilit siyang kinukumbinsi na siya nga ang may kasalanan, na siya ang mahina, na siya ang dahilan ng lahat ng biyak sa kanilang tahanan. Pumasok si Teodoro sa silid. Hindi siya tumingin kay Talitha. Naglakad siya patungo sa cabinet upang kumuha ng ilang gamit. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang pag-iwas, isang pagtalikod sa 5 taon nilang pagsasama. "Teo," ang isip ni Talitha ay sumisigaw. Tinatawag ang pangalan ng asawa,
Nagmamakaawa na tingnan siya, nahawakan ang kanyang kamay at sabihing panaginip lang ang lahat. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang tunog ng pagsara ng maleta ni Teodoro. "Mama, aalis na ako. May meeting pa ako sa Manila," sabi ni Teodoro sa isang malamig at walang emosyong tono. "Sige anak, ako na ang bahala rito. Huwag mo nang isipin ang babaeng ito," sagot ni Esmeralda habang hinahaplos ang balikat ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Talita, puno ng panunya. Nang makaalis si Teodoro, lalong naging madilim ang paligid para kay Talita. Nilapitan siya ni Esmeralda at ibinulong sa kanyang tainga ang pinakamasakit na katotohanang binaluktot ng kasinungalingan. Huwag kang umasang babalik pa siya sa'yo. Kahit ang alaala ng anak niyo ay gusto na niyang ibaon sa limot dahil sa sakit na idinulot mo. Mag-isa ka na lang ngayon, Talita. Pipit at mag-isa. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab. Hindi ito galit na sumisigaw, kundi galit na nanunumpa. Habang nakatingin sa divorce papers na nasa harap niya, napansin ni Talita ang isang maliit na langgam na nagsisikap umakyat sa gilid ng mesa. Pilit na bumabangon kahit ilang beses pang mahulog. Biglang kinuha ni Esmeralda ang baso ng tubig at ibinuhos ito sa ibabaw ng mesa. Nabasa ang mga papel at ang kamay ni Talita. "Ayaw mo talagang pumirma? Sige, tignan natin kung hanggang kailan mo kayang manatili sa bahay na ito na tila isang anino. Simula bukas, wala ka ng puwang sa itaas. Doon ka sa bodega, kasama ng mga gamit na wala ng pakinabang." Tumalikod ang matanda at lumabas ng silid. Iniwan si Talita na basang-basa at nanginginig sa lamig. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong bagong damdamin. Hindi na lang ito purong pait. Ito ay ang simula ng isang matinding determinasyong makawala sa mga rehas na hindi nakikita. Habang nakatingin sa basang papel, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang maliit na marka ng bituin sa pulso ng kanyang sanggol na nakita niya sa isang maikling sandali. Buhay siya. Alam ni Talita na buhay ang kanyang anak at iyon ang tanging dahilan na kailangan niya upang hindi sumuko sa dilim. Ngunit paano siya lalaban kung boses man lang ay wala siya? Paano siya makakatakas sa impyernong ito kung ang bawat kilos niya ay binabantayan ng mga matang tila agila? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa bintana. Isang estrangherong tunog na hindi galing sa loob ng bahay. Isang anino ang dumaan at isang maliit na sobre ang biglang inihagis sa loob ng silid bago mabilis na nawala ang kung sino mang naroon. Nanginginig ang mga kamay ni Talita habang inaabot ang sobre. Sino ang magbibigay sa kanya ng mensahe sa gitna ng kanyang pag-iisa? At ano ang nilalaman nito na maaring magpabago sa kanyang kapalaran? Lumayas ka. Wala kaming puwang para sa isang basurang tulad mo na wala ng silbi sa pamilyang ito. Ang boses ni Esmeralda ay tila kulog na gumasgas sa pandinig ni Talita habang ang isang malaking itim na plastic bag ay itinapon sa maputik na kalsada. Sa loob niyon ay ang iilang piraso ng damit ni Talita, mga lumang duster at ang niniting niyang kumot na basa na ngayon ng tubig ulan. Sa kanyang kaliwang kamay, mahigpit pa ring nakakuyom ang misteryosong sobre na natanggap niya kanina. "Buhay ang anak mo. Hanapin mo si Lolo Ben sa Cebu." Ang mga salitang iyon sa loob ng sobre ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. Tumayo si Esmeralda sa tapat ng malaking gate ng kanilang mansyon. Hawak ang isang payong na kulay ginto, tila isang reyna na nagtataboy sa isang pulubi. "Wag ka nang magpapakita rito, Talita. Pirmahan mo man o hindi ang divorce papers, tapos na ang papel mo sa buhay ni Teodoro. Patay na ang anak mo at patay na rin ang ugnayan mo sa amin." Gusto ni Talita na sumigaw,
Gusto niyang ipakita ang sulat at itanong kung nasaan ang kanyang sanggol. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang gumaralgal na hininga, isang hikbing walang boses na tila nanunuot sa kanyang sariling mga buto. Napaluhod siya sa putikan, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basang lupa habang pinagmamasdan ang dambuhalang gate na dahan-dahang nagsasara. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila ang huling hatol sa kanyang 5 taon na pagsasakripisyo. Sa bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang mukha, naramdaman ni Talitha ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila bumibigat, tila hinihila siya ng lupa pababa. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na paulit-ulit na itinapon sa simento hanggang sa maging pinuna ang pagkabasag nito. Sa gitna ng dilim at lamig, wala siyang ibang makita kundi ang mukha ni Teodoro, ang lalaking nangako sa kanya ng katarungan ngunit naging anino lamang ng kalupitan ng kanyang ina. Isang pares ng mga luma at gasgas na tsinelas ang biglang huminto sa harap ng kanyang paningin. Ang tubig sa paligid nito ay gumagawa ng maliliit na alon. Diyos ko, Talitha! Ano ang ginawa nila sa iyo, Ijang? Ang tinig na yon ay puno ng pagkabahala at pamilyar na pagmamahal. Ito si Aling Rosa, ang malayong pinsan ng kanyang yumaong ina na nagtatrabaho bilang labandera sa kabilang kalsada. Mabilis na lumuhod ang matanda at binalot si Talitha ng isang tuyong sako upang mabawasan ang lamig. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Hindi ka nila tuluyang mapapatay. Bulong ni Aling Rosa habang pilit na itinatayo ang nanghihinang babae. Dinala ni Aling Rosa si Talitha sa isang maliit at barong-barong na dampa. Doon, sa ilalim ng tumutulong bubong, muling binasa ni Talitha ang sulat sa loob ng sobre. Cebu. Ang lugar na yon ay tila isang napakalayong pangarap, isang isla sa gitna ng karagatan na hindi niya alam kung paano mararating. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang maliit na sapatos ng sanggol na nailigtas niya mula sa plastic bag, naramdaman niya ang isang uri ng tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Pupunta tayo sa Cebu, Talitha, sabi ni Aling Rosa nang makita ang determinasyon sa mga mata ng dalaga. May kaunti akong ipon. Itakas natin ang buhay mo mula sa mga halimaw na yon. Doon, sa kabisera ng katimugan, baka doon mo mahanap ang boses mong ninakaw nila. Pagkalipas ng 2 araw, nasa loob na sila ng isang siksikang barko patungong Cebu. Ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga makina ng barko ay tila isang panibagong mundo para kay Talitha. Habang pinagmamasdan niya ang unti-unting paglaho ng mga ilaw ng Maynila sa abot tanaw, naramdaman niya ang isang matinding panunuyo sa kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang kanyang leeg, pilit na humuhugot ng kahit isang tunog, ngunit ang katahimikan ay nananatili pa rin kanyang tanging kasama. Sino si Lolo Ben? At bakit ang pangalan nito ang susi sa kanyang nawawalang anak? Habang ang barko ay sumasabay sa malalaking alon ng dagat, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot kay Talitha. Sa gitna ng karagatan, tila narinig niya ang isang mahinang iyak ng sanggol na sumasabay sa huni ng hangin. Isang iyak na tila tumatawag sa kanya, nagmamakaawa na huwag siyang hihinto hanggang hindi sila muling magkakasama. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakbay, napansin ni Talitha ang isang lalaki sa kabilang bahagi ng deck ng barko. Nakasuot ito ng itim na jacket at tila kanina pa nakatingin sa kanyang direksyon. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, mabilis itong umiiwas. Sino ang lalaking ito? Kasama ba siya sa mga taong gustong tumulong sa kanya? O isa siya sa mga galamay ni Esmeralda na ipinadala upang tapusin ang hindi nila natapos sa Maynila? Ang bawat hakbang sa lupain ng Cebu ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog ng nakaraan. Masakit, nakakapanghina, at bawat kanto ay tila may dalang banta.
Ang Pier 1 ng Cebu ay puno ng ingay ng mga kargador, ang amoy ng tuyong isda, at ang init ng araw na humahalik sa balat. Para kay Talitha, ang bawat tunog ng paligid ay tila isang malabong dagundong na hindi niya maunawaan. Hawak niya ng mahigpit ang braso ni Aling Rosa habang bumababa sila sa barko. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa paghahanap sa lalaking naka-jacket na itim na nakita niya sa deck, ngunit tila naglaho na ito sa gitna ng dambuhalang kumpol ng mga tao. "Huwag kang matakot, Talitha. Malayo na tayo sa Maynila. Dito, walang makakakilala sa iyo," bulong ni Aling Rosa. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na dalaga. Sumakay sila sa isang lumang diip patungo sa gawing hilaga, sa isang maliit na bayan sa baybayin kung saan sinasabing nakatira ang nagngangalang Lolo Ben. Habang tumatakbo ang sasakyan, pinagmamasdan ni Talita ang asul na dagat sa gilid ng kalsada. Ang tubig ay tila isang malawak na salamin na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaliit sa mundong ito. Sinubukan niyang huminga ng malalim, pilit na binubuksan ang kanyang lalamunan upang kahit papaano ay makaramdam ng ginhawa, ngunit ang kanyang boses ay nananatiling nakakulong sa isang madilim na silid ng kanyang kaluluwa. Huminto sila sa harap ng isang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa. Nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na ang mga sanga ay tila yumayakap sa buong bahay. Ang amoy ng sariwang alat ng dagat ay humahalo sa bango ng nilagang saging na nagmumula sa loob. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang lumang tumba-tumba sa beranda. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng mga ulap at ang kanyang mga mata, bagamat malabo na dahil sa katarata, ay tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. May hawak siyang isang lumang gitara, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumarap sa mga kwerdas, lumilikha ng isang malungkot ngunit nakakaantig na himig. "Lolo Ben?" Mahinang tawag ni Aling Rosa habang papalapit sila. Tumigil ang matanda sa pagtugtog. Inihilig niya ang kanyang ulo, tila pinakikinggan ang pintig ng hangin. "May mga panauhin tayo mula sa malayo," sabi niya sa isang malalim at paos na boses. Ang isa ay may dalang mabigat na pasan, at ang isa naman ay may dalang matapat na puso. Lumapit si Talida at tinitigan ang matanda. Gusto niyang magtanong, gusto niyang ipakita ang sulat, ngunit nanatili siyang nakatayo doon. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa gilid ng kanyang duster. "Ija, lumapit ka," malumanay na sabi ni Lolo Ben, kahit hindi ito nakatingin ng direkta sa kanya. Ang boses ay hindi lamang nanggagaling sa bibig. Ang tunay na boses ay nanggagaling sa kailaliman ng iyong sugat. Kung hindi mo pa kayang magsalita, hayaan mong ang musika ang magkwento para sa'yo. Inabutan ni Lolo Ben si Talita ng isang baso ng tubig. Nang hawakan ni Talita ang baso, naramdaman niya ang init ng balat ng matanda. Sa isang sandali, tila naramdaman niya ang isang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa kanyang katawan. Isang maliit na luhang kanina pa niya pinipigilan ang tuluyang pumatak at humalo sa tubig sa loob ng baso. "Dito ka muna, Talitha," sabi ni Aling Rosa habang inilalagay ang kanilang mga gamit sa isang sulok. "Tutulungan tayo ni Lolo Ben. Siya ang dating guro ng musika ng iyong ina. Siya ang nakakaalam ng sikreto na matagal nang ibinaon ni Esmeralda." Nagulat si Talitha. Ang kanyang ina? Hindi niya alam na may koneksyon si Lolo Ben sa kanyang pamilya. Ibinaba niya ang baso at mabilis na kinuha ang kanyang maliit na notebook. Isinulat niya ang mga salitang, "Nasaan ang anak ko?" Kinuha ni Lolo Ben ang notebook at dahan-dahang hinaplos ang mga titik na isinulat ni Talitha. Tila binabasa niya ito gamit ang kanyang mga daliri. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng matanda. "Ang iyong anak, Talitha, ay hindi patay, ngunit siya ay nasa isang mundong hindi madaling pasukin," bulong ni Lolo Ben habang muling kinakalabit ang kwerdas ng gitara. Ibinigay siya sa mga taong ang tingin sa bata
ay isang trofeo, hindi isang buhay. Ngunit tandaan mo, ang dugo ay laging humahanap ng sarili nitong daloy. Bago pa man makapagsulat muli si Talita, isang tunog ng paparating na sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay tila isang babala. Isang itim na sasakyan ang huminto sa malayo. At mula rito ay bumaba ang lalaking nakajacket na itim na sumunod sa kanila mula sa barko. Hindi ito isang galamay ni Esmeralda. Ang lalaki ay tumayo doon. Pinagmamasdan ng kubo ni Lolo Ben na may halong lungkot at determinasyon. "Hindi ka dapat nagpunta rito, Gabriel," sabi ni Lolo Ben nang hindi tumitingin sa sasakyan. Sino si Gabriel? At bakit tila kilala siya ng matandang ito? Habang ang takot ay muling gumagapang sa puso ni Talitha, isang matinding katanungan ang bumabagabag sa kanya. Si Gabriel ba ay kaibigan na magliligtas sa kanya? O isa pang bahagi ng madilim na nakaraan na pilit niyang tinatakasan? "Bakit ka pa nagpunta rito, Gabriel? Hindi ba't sapat na ang ninakaw niyo sa kanya? Ang kanyang dangal, ang kanyang asawa, at ang mismong hininga ng kanyang pagkatao?" Ang boses ni Lolo Ben ay hindi mataas, ngunit ang bawat salita ay tila may bigat ng isang dambuhalang bato na bumabagsak sa gitna ng katahimikan. Nanatiling nakatayo si Gabriel sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsisisi na tila matagal na niyang pasan. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, kinuha niya ang kanyang itim na jacket at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Isang kilos na tila nagpapakita ng kanyang pagkatalo. Nasa likod ni Aling Rosa si Talitha. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Para sa kanya, ang bawat estranghero ay isang banta at ang bawat lalaking may kinalaman sa kanyang nakaraan ay isang paalala ng kanyang pagkawasak. Hinigpitan niya ang hawak sa maliit na notebook sa kanyang dibdib, ang tanging sandata na mayroon siya sa mundong ito na tila gustong manatili siyang tahimik. "Lolo Ben, alam kong wala akong karapatang humarap sa kanya." Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Pero hindi ako narito bilang tauhan ni Esmeralda. Narito ako dahil hindi ko na kaya ang bigat ng lihim na alam ko. Nakita ko ang lahat, Lolo. Nakita ko noong kinuha nila ang bata." Sa pagbanggit sa salitang bata, tila may isang kuryenteng gumising sa bawat selula ng katawan ni Talitha. Humakbang siya palabas mula sa likuran ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sakit at pagtatanong. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hablutin ang kwelyo ng lalaking ito at itanong kung nasaan ang kanyang anak. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang buksan ang kanyang bibig, na naglabas lamang ng isang tuyo at garalgal na tunog. Tila isang ibong may bali ang pakpak na pilit na kumakawag. "Ija, huminahon ka," malumanay na sabi ni Lolo Ben habang sinisimulang kalabitin ang mga kwerdas ng kanyang gitara. Ang himig ay mabagal, isang banayad na kundiman na tila humahaplos sa nag-aalab na damdamin sa loob ng kubo. "Ang boses mo ay hindi nawala, Talitha. Ikinulong mo lang ito sa loob ng isang silid na puno ng takot. Hayaan mong ang galit ang maging susi para mabuksan ang pintong yon." Tumingin si Gabriel ng direkta sa mga mata ni Talitha. May lungkot doon, ngunit meron ding determinasyon. "Ang anak mo, pinangalanan nilang Inigo. Siya ang itinuturing na milagrong anak ng pamilyang Arellano sa Cebu. Pero hindi siya ligtas doon, Talitha. Ginagamit lang nila ang bata para sa kanilang kampanya sa politika. Kailangan mong mabawi ang boses mo dahil ikaw lang ang tanging makakapagpatunay kung sino talaga siya." Naramdaman ni Talitha ang isang matinding panunuyo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Lumilikha ng isang marahas na ritmo sa loob ng kanyang dibdib. Inigo. Ang pangalang iyon ay tila isang matamis ngunit masakit na kanta sa kanyang isipan.
Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang maliit na marka ng bituin sa pulso ng sanggol. Dahan-dahang lumapit si Talita sa gitara ni Lolo Ben. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na palad sa kahoy ng instrumento. Nararamdaman ang bawat vibrasyon ng tunog. Pilit niyang hinugot ang hangin mula sa kanyang tiyan. Pilit na binubuksan ang mga kalamnan ng kanyang leeg na tila nanigas na sa loob ng maraming buwan. Isang mahinang tunog ang lumabas. Hindi pa ito isang salita, kundi isang mahabang himig na puno ng pait. Ah! Ang tunog na yon ay tila isang punyal na bumasag sa katahimikan ng paligid. Ang mga luha ay tuluyang dumaloy sa mga pisngi ni Talitha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mayroon siyang kapangyarihan. Iyan, Ija. Iyan ang simula. Pagpapatuloy ni Lolo Ben, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Ngunit ang sandali ng tagumpay ay agad na napalitan ng panibagong pangamba nang muling magsalita si Gabriel. Pero kailangan nating magmadali. Nalaman na ni Esmeralda na wala ka na sa Maynila. May mga tauhan na siyang ipinadala rito sa Cebu upang hanapin ka. At kapag nahanap ka nila, bago mo makuha ang iyong anak, hinding-hindi na nila hahayaang makapagsalita ka pa. Kailanman, ang tunog ng isang malayo, ngunit papalapit na sasakyan ay muling narinig sa kalsada. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isa, kundi dalawang sasakyan na mabilis na humaharurot patungo sa direksyon ng kanilang tinitirhan. Ang alikabok na inililipad ng mga gulong sa hangin ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Sino ang mga ito? At mayroon pa bang ligtas na lugar para sa isang inang ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra? Tumakbo na kayo. Huwag kayong lilingon. Ang sigaw ni Gabriel ay tila isang kidlat na bumasag sa namumuong takot sa dibdib ni Talitha. Ang tunog ng mga gulong na marahas na humihinto sa graba ay lumikha ng isang makapal na alikabok, tila isang madilim na tabing na nagbabadya ng panganib. Mabilis na hinila ni Gabriel ang braso ni Talita at Aling Rosa patungo sa likuran ng kubo, kung saan ang masukal na kakahuyan ay tila nag-aanyaya ng pansamantalang kaligtasan. Naiwan si Lolo Ben sa kanyang tumba-tumba. Nanatili siyang kalmado, ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang kwerdas ng gitara, lumilikha ng isang malungkot na himig na tila sumasabay sa bulong ng hangin. Para sa matanda, ang kamatayan ay hindi isang kaaway, kundi isang matagal ng kakilala. Lolo, sumama na kayo. Ang pilit na hudyat ng kamay ni Talitha, ang kanyang mga mata, ay nanlalaki sa pag-aalala. Ngunit umiling lang ang matanda. Ang kanyang mukha ay tila isang lumang mapa ng Cebu, puno ng mga ukit ng karanasan at katatagan. Iligtas niyo ang bata, Ija. Ako na ang bahala sa mga aninong ito. Bulong ni Lolo Ben, bago tuluyang pumasok ang mga lalaking nakabarong sa bakuran. Ang tunog ng marahas na pagbalibag ng pinto ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, tila isang huling hatol. Tumakbo si Talita sa ilalim ng malalabay na sanga ng mga puno. Ang mga tinik ay humahablot sa kanyang duster, tila mga daliri ng nakaraan, na pilit siyang hinihila pabalik sa dilim. Bawat paghinga ni Talitha ay tila isang paglunok ng apoy. Ang kanyang lalamunan ay nagnininga sa sakit. Ngunit ang bawat pintig ng kanyang puso ay bumubulong ng isang pangalan. Inigo. Dinala sila ni Gabriel sa isang tagagong bahagi ng dalampasigan, kung saan ang mga malalaking bato ay nagsisilbing kuta laban sa mga nagmamasid. Doon, sa loob ng isang maliit na kuweba na amoy alat at lumot, huminto sila upang huminga. Hindi na tayo pwedeng bumalik doon, Talitha, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Alam na nila ang mukha mo. Kapag nakita ka nila sa lungsod, hindi sila magdadalawang isip na patahimikin ka habang buhay. Tumingin si Talitha sa kanyang refleksyon sa isang maliit na tipon ng tubig sa loob ng kuweba.
Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayahing asawa ni Teodoro. Ang babaeng iyon ay may mga matang tila malalim na balon ng pait at ang kanyang balat ay tila papel na nalantas sa ulan. Dahan-dahang kinuha ni Talita ang kanyang notebook mula sa basang bulsa. Sa ilalim ng malamlam na liwanag na pumapasok sa kuweba, isinulat niya ang isang pangalan. Tala. Tala? Pagbasa ni Gabriel, tumingin siya kay Talitha at nakita ang isang bagong uri ng apoy sa mga mata nito. Gusto mong magtago sa likod ng ibang pagkatao? Tumango si Talitha. Kung ang pangalang Talitha ay simbolo ng pagiging biktima, ang pangalang Tala ay magiging simbolo ng kanyang pagbangon. Ang bituin na gagabay sa kanya patungo sa kanyang anak. Susuportahan kita, Ija, sabi ni Aling Rosa habang hinahaplos ang maruming buhok ni Talitha. Magsisimula tayo sa Cebu City. May kakilala ako sa isang maliit na bar. Doon walang nagtatanong ng pangalan. Doon boses lang ang mahalaga. Nang gabing iyon, habang ang mga alon ay marahas na humahampas sa mga bato sa labas ng kuweba, sinubukan ni Talitha na muling humugot ng tunog mula sa kanyang lalamunan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang boses ni Lolo Ben, ang himig ng gitara, at ang iyak ng kanyang sanggol. Isang mahaba at nanginig na tono ang lumabas. Hindi na ito tunog ng isang nasasaktan, kundi tunog ng isang nagigising. Ang bawat nota ay tila isang hakbang palayo sa kanyang pagiging pipi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasanay, napansin ni Gabriel ang isang liwanag mula sa dagat. Isang speedboat ang dahan-dahang umiikot sa baybayin. Ang searchlight nito ay tila isang mapanuring mata na humahanap sa kahit anong gumagalaw sa dilim. Nahanap nila tayo, bulong ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay automatikong humawak sa isang matalim na bato. Sino ang nagtaksil sa kanila? At sapat ba ang pagtatago sa likod ng pangalang Tala kung ang kalaban ay may mga mata sa bawat sulok ng isla? Ang dilim ng gabi ay tila lalong kumakapal at ang pag-asa ni Talitha ay tila isang maliit na kandila na anumang sandali ay maaaring hipa ng malakas na hanging dala ng pagtataksil. Huwag kayong kikilos. Hayaan niyo silang dumaan. Ang bulong ni Gabriel ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa balat ni Talitha habang ang liwanag ng searchlight mula sa dagat ay dahan-dahang gumagapang sa mga pader ng kuweba. Pigil ang hininga ni Talitha. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig at mamasa-masang bato, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na baka marinig ng mga humahanap sa kanila. Ang tunog ng makina ng speedboat ay unti-unting humihina, tila isang halimaw na napagod sa paghahanap ng biktima sa dilim. Nang tuluyang maglaho ang liwanag, mabilis silang kumilos. Sa tulong ni Gabriel, tinahak ni Natalita at Aling Rosa ang mga pasikot-sikot na daan patungo sa kabayanan ng Cebu. Ang bawat anino ng puno ay tila naging kaaway at ang bawat kaluskos ng tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila isang babala. Pagkalipas ng ilang oras, narating nila ang mataong bahagi ng lungsod. Ang Cebu City ay isang dagat ng mga ilaw, ingay at usok. Sa gitna ng karamihang ito, naramdaman ni Talitha na sa wakas ay maaari na siyang maging invisible. Dinala sila ni Aling Rosa sa isang maliit na eskinita sa Colon, kung saan matatagpuan ang isang bar na kung tawagin ay Dunggoanan, isang kanlungan para sa mga pusong sawi at mga taong gustong kalimutan ang kanilang nakaraan. Dito muna tayo, sabi ni Aling Rosa habang inaayos ang isang lumang belo na kulay itim upang itakip sa mukha ni Talitha. Simula ngayon, hindi ka na si Talitha. Ikaw na si Tala, ang mang-aawit na walang mukha, ngunit may boses na tila galing sa langit. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ang Dunggoanan ay naging tahanan ni Tala. Sa bawat gabi, umaakyat siya sa maliit na entablado.
Suot ang isang maskarang gawa sa itim na puntas na tanging ang kanyang mga mata lamang ang nakikita. Ang kanyang boses, na dati ay tila isang tuyong balon, ay naging isang dambuhalang agos ng emosyon. Hindi siya kumakanta para sa palakpak. Kumakanta siya para sa kanyang anak, para sa kanyang katarungan, at para sa bawat luhang ipinagkait sa kanya ni Esmeralda. Isang gabi, habang ang bar ay balot ng usok ng sigarilyo at amoy ng alak, bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana. Sa gitna nila, nakatayo ang isang lalaking pamilyar, ang tindig, si Teodoro. Mukhang matanda na siya, kaysa sa huli nilang pagkikita, ang kanyang mga mata ay malalim at tila walang ningning. Narito siya sa Cebu para sa isang business meeting kasama ang mga Arellano, ang pamilyang nag-ampon kay Inigo. Nagsimulang tumugtog ang piano. Isang malungkot na himig ng kundiman ang bumasag sa ingay ng bar. Humakbang si Tala sa gitna ng entablado. Nang magsimula siyang kumanta, ang bawat salita ay tila isang haplos ng nagluluksang ina. Sa bawat pintig ng puso ko, pangalan mo ang tinatawag. Nasaan ka na, aking bituin? Napatigil si Teodoro sa pag-inom. Ang baso ng scotch sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang boses na yon, ang himig na yon, ay tila isang multong bumangon mula sa kanyang nakaraan. Iyon ang kantang palaging kinakanta ni Talitha sa kanilang silid habang hinihintay ang kanilang sanggol. Isang matinding kaba ang bumalot sa dibdib ni Teodoro. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa babaeng nakamaskara. Pagkatapos ng kanta, imbes na bumaba sa entablado, nanatiling nakatitig si Tala kay Teodoro mula sa likod ng kanyang maskara. Ang sakit, ang galit, at ang pagnanais na sumigaw ay naghalo-halo sa kanyang mga mata. Lasing at tila nawawala sa sarili, tumayo si Teodoro at lumapit sa entablado. "Sino ka?" Ang tanong niya sa isang paos na tinig. "Saan mo natutunan ng kantang iyan?" Hindi sumagot si Tala. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang gilid ng kanyang maskara. Ngunit bago pa man niya ito maialis, isang malakas na kamay ang humawak sa balikat ni Teodoro. Si Gabriel iyon na nakabantay sa anino. "Huwag kang lumapit, senyor," babala ni Gabriel. "Ang mang-aawit na ito ay hindi para sa iyo. Alam ko ang boses na yan." Sigaw ni Teodoro, ang kanyang mukha ay namumula sa halong-halong alak at emosyon. "Talitha? Ikaw ba yan? Sabi ni Mama. Sabi ni Mama ay baliw ka na at nawala ka na sa ulan." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang isang matinding pagnanais na sampalin ang lalaking nasa harap niya. Ngunit nanatili siyang tahimik. Isang malamig na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi sa likod ng maskara. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Teodoro na sumisigaw sa gitna ng bar. Ngunit hindi napansin ni Tala na sa isang madilim na sulok ng bar, may isa pang taong nanonood. Isang babaeng may hawak na cellphone at palihim siyang kinukuhanan ng video. Ang babaeng iyon ay ang personal na sekretarya ni Esmeralda. Ang video ay mabilis na naipadala sa Maynila. Sa kabilang dako ng linya, ang mukha ni Esmeralda ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa isang malupit na pagnanais na pumatay. "Buhay ka pa rin, Talitha? At marunong ka na palang kumanta?" Ang bulong ng matanda habang dinudurog ang isang kristal na baso sa kanyang kamay. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang babala. Isang paalala na ang tadhana ay hindi marunong magbiro. Lalo na kapag ang pinakaiingatan mong lihim ay dahan-dahang hinahaplos ng liwanag. Ang mansyon ng mga Arellano sa tuktok ng burol sa Cebu ay tila isang nagniningning na palasyo sa ilalim ng mga bituin. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng masasarap na putahe at mamahaling alak. Narito ang lahat ng makapangyarihang tao sa probinsya para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng panunungkulan ni Gobernador Arellano. Ngunit sa likod ng marangyang pagtitipon, may isang layunin ng gabi.
ipakilala sa publiko ang kanilang milagrong anak, ang batang si Inigo, upang higit na makuha ang suporta ng mga deboto at pamilyang Pilipino. Sa loob ng isang silid sa likod ng entablado, tinitigan ni Tala ang kanyang sarili sa salamin. Suot niya ang isang mahabang bestidong kulay asul na tila agos ng dagat, at ang kanyang itim na maskara ay lalong nagpatingkad sa misteryong bumabalot sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inaayos ang kanyang buhok. Alam niya, sa loob ng ilang minuto, makakaharap niya ang mga taong bumili sa kanyang anak. Kaya mo ito, Tala, bulong ni Gabriel sa kanyang likuran. Huwag kang bibigay. Isipin mo ang bata. Isipin mo si Inigo. Tumango si Tala. Bagamat ang kanyang lalamunan ay tila muling nanunuyo sa tindi ng kaba. Lumabas siya patungo sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Nang magsimula ang musika, ang kanyang boses ay pumailan lang. Isang himig na puno ng pangungulila, isang awit na tila isang lihim na mensahe para sa isang taong hindi pa niya nakikita. Habang kumakanta, ang mga mata ni Tala ay naglalakbay sa bawat mukha ng mga panauhin. At doon, sa gitna ng malawak na bulwagan, nakita niya ang isang batang lalaki. Nakasuot ito ng maliit na puting tuksido. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkamangha habang nakatingin sa mga awit. Tumigil ang mundo ni Tala. Ang bawat nota na lumalabas sa kanyang bibig ay naging isang pagsisikap. Ang batang iyon, ang mga mata nito ay kasing amo ng mga mata ng kanyang sariling ina. Mayroon itong labi na tila hinubog mula sa kanyang sariling mukha. Nang matapos ang kanta, isang malakas na palakpakan ang bumasag sa katahimikan. Bumaba si Gobernador Arellano at ang kanyang asawa, si Doña Victoria, na may malapad na ngiti. Napakagandang tinig, puri ng gobernador. Halika, Inigo, batiin mo ang ating panauhin. Dahan-dahang lumapit ang bata kay Tala. Ang bawat hakbang ni Inigo ay tila isang pintig ng puso sa pandinig ni Tala. Nang nasa harap na niya ang bata, inabot nito ang isang maliit na buke ng mga rosas. Para sa inyo po, beautiful lady. Ang malambing na boses ng bata ay tila isang haplos ng anghel sa sugatang kaluluwa ni Tala. Yumukod si Tala upang tanggapin ang mga bulaklak. Sa sandaling iyon, ang maliit na tuksido ni Inigo ay bahagyang naurong at nakita ni Tala ang pulso ng bata. Doon, sa ilalim ng malambot na balat ay isang marka, isang birthmark na hugis bituin, eksakto sa lugar na nakita niya bago siya mawalan ng malay 5 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Tala ang pagguho ng lahat ng kanyang depensa. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng pagnanais na yakapin ng bata at isigaw sa buong mundo na ito ang kanyang anak. Nanginginig ang kanyang kamay nang haplusin niya ang maliit na kamay ni Inigo. Ang init ng balat ng bata ay tila isang metsa na sumunog sa lahat ng pait na iniwan ni Esmeralda. Inigo, tara na rito, tawag ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na pader na humaharang sa pagitan ng mag-ina. Huwag mong istorbohin ang singer. Pinanood ni Tala ang paglayo ni Inigo. Ang bata ay lumingon pa sa kanya at kumaway ng may ngiti. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang isang matinding pagsisisi. Hindi niya kayang manatiling Tala lamang. Hindi sapat ang kumanta. Kailangan niyang mabawi ang kanyang buhay. Ngunit bago pa man siya makahuma, isang pamilyar na amoy ng pabango ang pumasok sa kanyang pandinig. Isang marangyang tawa ang umalingaw-ngaw mula sa bukana ng bulwagan. Lumingon si Tala at tila naging yelo ang kanyang bawat ugat. Nakalakbay mula sa Maynila, nakasuot ng tila kulay dugong bestida at may suot na mga dambuhalang diamante ay si Esmeralda.
Kasama nito si Teodoro na tila isang aninong nakasunod sa kanyang ina. Napakaganda ngang pagdiriwang, gobernador. Ani Esmeralda habang ang kanyang mga mata ay mapanuring naglilibot sa paligid hanggang sa huminto ang kanyang paningin sa mang-awit na nakamaskara. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang lobo na sa wakas ay nahanap na ang kanyang nawawalang biktima. Alam ni Esmeralda. Alam niyang ito si Talitha. Paano lalaban ang isang inang walang kapangyarihan laban sa sabuatan ng dalawang malalakas na pamilya? At ano ang gagawin ni Tala kapag sa gitna ng karangyaan, ang katotohanan ay tila isang bitag na dahan-dahang nagsasara sa kanya at sa kanyang anak? Ang tibok ng puso ng isang ina ay hindi kailanman nagsisinungaling, ngunit sa gabing ito, ang bawat pintig ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Hawak pa rin ni Tala ang mga rosas na ibinigay ni Inigo. Ang bango ng mga talulot ay humahalo sa malansang amoy ng takot na dahan-dahang namumuo sa kanyang lalamunan. Nakatitig siya kay Esmeralda mula sa malayo. Ang bawat kislap ng mga diamante sa leeg ng matanda ay tila mga nanunuyang mata na nagsasabing, "Nahanap din kita." Mabilis na kumilos si Tala. Hindi siya pwedeng magpakita ng panghihina. Sa tulong ni Gabriel na kanina pa nakabantay sa gilid, dahan-dahan silang umurong patungo sa madilim na pasilyo ng mansyon. Ngunit ang bawat hakbang ni Tala ay tila mabigat, tila may mga kadenang nakagapos sa kanyang mga paa habang naaalala ang init ng kamay ni Inigo. "Kailangan ko ng patunay, Gabriel." Bulong ni Tala nang makapasok sila sa isang bakanteng silid-aklatan. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa kawalan ng boses, kundi dahil sa tindi ng emosyon. Ang bituin, ang marka sa kanyang pulso. Siya ang anak ko. Ramdam ko sa bawat patak ng dugo ko, siya ang Inigo ko. Alam ko, Tala. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya bago tayo kumilos laban sa mga Arellano at kay Esmeralda. Sagot ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto, nagbabantay sa bawat yabag na daraan. Isang DNA test, iyon lang ang tanging paraan. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Inigo, hinihingal at may dalang isang maliit na panyo. "Beautiful lady, naiwan niyo po ang panyo niyo sa garden kanina," ang sabi ng bata nang may inosenteng ngiti. Lumuhod si Tala upang pantayan ang taas ng bata. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Hinawakan niya ang balikat ni Inigo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaplis sa malambot na buhok ng bata. Sa gitna ng kanyang pag-aayos sa gulugulong buhok nito, maingat siyang kumuha ng ilang hibla, isang munting sakripisyo para sa katotohanan. "Salamat, Inigo." Bulong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. "Tandaan mo, ang mga bituin ay laging nakabantay sa'yo kahit sa pinakamadilim na gabi." "Inigo, nariyan ka lang pala." Ang boses ni Doña Victoria ay tila isang matalim na gunting na pumutol sa sandali ng mag-ina. Pumasok ang Doña, kasunod si Esmeralda. Ang matanda ay may dalang isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon ng malupit kay Tala. "Napakalapit mo yata sa anak ko, Miss Singer." Puna ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Ngumiti ng mapait si Esmeralda. Lumapit siya kay Tala. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason na sumasakal sa hininga ni Talitha. "Mayroon kasing mga tao, Victoria, na mahilig kumuha ng hindi sa kanila. Mga taong akala mo ay nawala na, pero tila mga peste na bumabalik para mambulabog." Tumingin ng diretso si Tala sa mga mata ni Esmeralda. Sa likod ng maskara, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang katotohanan ay tila tubig, senyora. Kahit gaano mo ibaon sa lupa, laging may paraan para umusbong at dumaloy muli patungo sa dagat. Napatigil si Esmeralda. Ang boses na yon,
Bagamat may ibang tono, ang talas ng bawat salita ay tila pamilyar. Lalong humigpit ang hawak niya sa kanyang baso. Inigo, sumama ka na sa yaya mo. Matulog ka na. Utos ni Victoria. Pagkaalis ng bata, lalong naging mabigat ang hangin sa silid. Sino ka ba talaga? Tanong ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. At bakit tila pamilyar sa akin ang bawat hininga mo? Bago pa makasagot si Tala, isang malakas na tunog ng basag na kristal ang narinig mula sa labas ng silid. Sumigaw ang isang katulong. Ang bata! Si Inigo! Nawawala ang bata! Nanlamig ang buong pagkatao ni Tala. Nawawala? Paanong mawawala ang bata sa loob ng isang mansyong puno ng gwardiya? Tumingin si Tala kay Esmeralda at nakita ang isang panandaliang nangiti na dumaan sa mga labi ng matanda bago ito nagkunwaring nagulat. Isang matinding kaba ang bumalot kay Tala. Hindi lang ito basta pagkawala, ito ay isang bitag. Gabriel! Ang DNA! Bulong ni Tala habang mabilis silang lumalabas sa kaguluhan. Hawak niya ang hibla ng buhok ni Inigo sa loob ng isang maliit na plastik, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon sa panganib na kinaroroonan ng kanyang anak. Sino ang kumuha kay Inigo? At ito ba ay paraan ni Esmeralda upang burahin ang tanging ebidensya ng kanyang krimen bago pa man ito mabunyag? Ang gabi ng pagdiriwang ay naging isang gabi ng lagim at si Tala ay kailangang pumili. Ang patunay ng kanyang pagiging ina o ang kaligtasan ng batang tinitibok ng kanyang puso? Isang bata ang nawawala, pero isang halimaw ang nakangiti sa dilim. Ang kaguluhan sa mansyon ng mga Arellano ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa bawat sulok ng bulwagan. Ang mga sigaw ni Doña Victoria ay tila mga matatalim na kutsilyo na humihiwa sa hangin habang ang mga gwardya ay nagtatakbuhan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila mabilis na tibok ng isang pusong malapit nang tumigil. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakatayo si Tala sa anino ng isang malaking haligi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa maliit na plastik na naglalaman ng mga hibla ng buhok ni Inigo. Ang kanyang hininga ay gumaralgal, tila may nakabara na malaking bato sa kanyang dibdib. Kailangan nating umalis, Tala. Delikado na rito, bulong ni Gabriel habang pilit siyang hinahila patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Ngunit tila napako ang mga paa ni Tala sa sahig. Paano siya aalis kung ang kanyang dugot laman ay nasaan sa kamay ng mga taong walang kaluluwa? Napansin ni Tala si Esmeralda na dahan-dahang lumalayo sa karamihan. Ang kanyang mga hakbang ay banayad at tila walang bakas ng pag-aalala. Sinundan niya ito nang hindi nagpahalata. Dumaan sa madilim na pasilyo kung saan ang bango ng mga mamahaling kandila ay napalitan ng amoy ng lumang alikabok at lihim. Huminto si Esmeralda sa isang balkonahe na nakaharap sa madilim na bahagi ng hardin. Kinuha nito ang kanyang cellphone at may tinawagan. Siguraduhin mong hindi siya makakawala. Ang mga Arellano ay nagiging malambot na. Kailangan nila ng kaunting takot para mas lalong kumapit sa atin. Ang boses ni Esmeralda ay tila lason na dahan-dahang pumapatak sa pandinig ni Tala. At ang babaeng mga awit na yon, kung susubukan niyang hanapin ang bata, itumba niyo na. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa isang baliw na ina. Naramdaman ni Tala ang paglamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang ibinenta ni Esmeralda ang kanyang anak. Ginagawa rin nitong kasangkapan si Inigo upang kontrolin ang mga Arellano. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang sampal na gumising sa kanyang natitirang kahinaan. Ang kanyang lalamunan ay nagniningas, ang pagnanais na sumigaw at sumugod ay tila isang bulkang malapit nang sumabog. Hayop ka! Ang mahinang bulong na lumabas sa bibig ni Tala, hindi na ito isang garalgal na tunog, kundi isang malinaw at puno ng puot na tinig. Ang kanyang boses ay untunting bumabalik sa gitna ng matinding galit. Sa sandaling iyon,
Naramdaman ni Tala ang isang presensya sa kanyang likuran. Bago pa man siya makalingon, isang malakas na kamay ang tumakip sa kanyang bibig at hinila siya sa madilim na sulok ng silid-aklatan. Ang amoy ng pamilyar na pabango, isang halong tabako at mamahaling sabon ang pumasok sa kanyang pandinig. Si Teodoro. Talitha, tumahimik ka kung ayaw mong mapahamak. Bulong ni Teodoro, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at tila may halong pagsisisi. Alam kong ikaw si Tala. Nakilala ko ang mga mata mo. Pero kailangan mong umalis na rito. Hindi mo kilala ang kaya pang gawin ni Mama. Tinitigan ni Tala si Teodoro. Ang lalaking dati niyang sinasamba, ang lalaking nangako ng habambuhay, ay nakatayo sa harap niya na tila isang duwag na anino. Marahang inalis ni Tala ang kamay ni Teodoro sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng maskara, tila mga bituin sa gitna ng bagyo. Nasaan ang anak ko, Teodoro? Ang tanong ni Tala sa isang malamig na tinig na tila galing sa ilalim ng lupa. Sabihin mo sa akin ang totoo kung gusto mo pang makita ang sarili mo sa salamin ng walang pandidiri. Napayuko si Teodoro, ang kanyang mga balikat ay nakabagsak sa tindi ng hiya. Hindi ko alam kung saan siya dinala ng mga tauhan ni Mama, pero narinig ko ang tungkol sa isang lumang bodega sa Pantalan. Talita, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ito. Ang patawad ay para sa mga taong marunong magsisi, hindi para sa mga kasabwat sa krimen. Matigas na sagot ni Tala. Hindi niya na hinintay ang sagot ng asawa. Mabilis siyang lumabas mula sa pagkakatago. Hawak ang DNA sample na tila ito ang kanyang huling hininga. Ngunit habang tumatakbo siya patungo sa pintuan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang narinig niya. Dalawang lalaking nakabarong ang nakaharang sa kanyang daanan. Ang kanilang mga mukha ay tila mga pader na walang emosyon. Saan ang punta mo, Miss Singer? Hindi pa tapos ang palabas. Ani ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Naramdaman ni Tala ang pag-akyat ng kaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tatakas. Ang bituin sa loob ng kanyang puso ay nagniningas ng mas maliwanag kaysa sa takot. Ngunit paano siya lalaban sa dalawang armadong lalaki habang ang kanyang anak ay nasa panganib sa isang madilim na bodega? At si Gabriel? Nasaan na si Gabriel nang kailanganin niya ito? Ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang bitag at ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang hakbang palapit sa isang trahedyang hindi niya mapipigilan. Huwag mong subukang humakbang, Ija, kung ayaw mong ang susunod na kakantahin mo ay requiem para sa sarili mo. Ang boses ng isa sa mga lalaki ay tila kalansing ng malamig na bakal sa gitna ng silid-aklatan. Humakbang ito palapit. Ang kanyang malaking anino ay lumalamon sa liwanag ng isang maliit na lampara sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng mansyong ito na puno ng ginto at kristal, ang amoy ng panganib ay tila masangsang na usok na humahalo sa bango ng mga mamahaling libro. Naramdaman ni Tala ang bawat butil ng pawis na gumagapang sa kanyang likod. Hawak niya ang maliit na plastic ng DNA sample sa loob ng kanyang palad. Hinihigpitan ang pagkuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Tumingin siya kay Teodoro na nakatayo pa rin sa gilid, nanginginig at tila isang estatwa ng kawalang pakinabang. Teodoro, gawin mo ang tama kahit minsan lang sa buhay mo. Ang mariing bulong ni Tala. Ang kanyang boses, bagamat may bahid pa ng paos, ay may talim na tila kayang humiwa sa hangin. Ngunit bago pa man makakilos si Teodoro, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng plorera sa labas ng pinto ang narinig nila. Ang pagkakabasag ng porselana ay tila isang hudyat. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang mukha ay may bakas ng dugo at ang kanyang barong ay punit na sa balikat. Tala, takbo! Sigaw ni Gabriel habang mabilis na sinisugod ang isa sa mga tauhan ni Esmeralda.
Ang tunog ng pagkakabuhol ng kanilang mga katawan at ang pagtama ng kanilang mga kamao sa pader ay lumikha ng isang marahas na ritmo sa loob ng tahimik na silid. Hindi na nag-atubili si Tala. Mabilis siyang lumusot sa pagitan ng mga nag-aaway na lalaki. Ang kanyang mahabang bestida ay tila isang asul na apoy na humahawi sa dilim ng pasilyo. Narinig niya ang mga sigaw sa kanyang likuran, ang mga yabag ng mga gwardiya na tila mga dambuhalang naghahanap ng biktima. Ngunit sa bawat paghinga niya, ang mukha ni Inigo ang kanyang nakikita. Ang marka ng bituin sa pulso ng bata ay tila isang kumpas na nagtuturo sa kanya ng daan. Narating niya ang hardin kung saan ang malamig na hangin ng Cebu ay humahampas sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang grupo ng mga reporter na kanina pa naghihintay para sa press conference ng gobernador. Isang mapanganib na ideya ang pumasok sa isipan ni Tala. Kung hindi niya makuha ang bata ng tahimik, kailangan niyang gawing maingay ang buong mundo. Dinala ni Tala ang kanyang sarili sa gitna ng mga ilaw ng kamera. Inalis niya ang kanyang itim na maskara sa harap ng lahat. Ang pagkakasilaw ng mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na naglalantad sa kanyang tunay na pagkatao. Ang mga reporter ay tila naging mga bubuyog sa ingay ng kanilang mga tanong. Sino ka? Bakit mo inalis ang iyong maskara? Sigaw ng isang mamamahayag. Tumingin si Tala ng diretso sa lens ng kamera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Ako si Talitha, ang inang sinabihan nilang namatayan ng anak. Ngunit ang totoo ay ninakawan ng buhay. Ang batang si Inigo ay hindi ampon. Siya ay kinidnap mula sa aking mga bisig. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong mansyon. Nakita ni Tala mula sa malayo si Esmeralda na nakatayo sa balkonahe. Ang mukha nito ay tila naging abo sa tindi ng galit at takot. Ang plano ng matanda na gawing lihim ang lahat ay tuluyan ng gumuho sa harap ng sambayanang Pilipino. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Habang ang media ay abala sa pagkuha ng impormasyon, isang mabilis na van ang humarurot palabas ng gate ng mansyon. Sa loob niyon, nakita ni Tala ang isang maliit na kamay na nakadikit sa bintana. Isang maliit na kamay na may markang bituin. Inigo, ang sigaw ni Tala. Ang kanyang tinig ay pumailanlang sa buong langit ng Cebu, puno ng sakit at pagnanais. Mabilis siyang tinabihan ni Gabriel na hingal na hingal. Nakaalis na sila, Tala. Papunta sila sa pantalan. Sumakay sila sa lumang sasakyan ni Gabriel. Ang tunog ng makina ay tila isang mabilis na tibok ng puso habang tinatahak nila ang madidilim na eskinita patungo sa pier. Ang bawat ilaw ng poste na dinadaanan nila ay tila isang segundo na nawawala sa buhay ni Inigo. Hindi ko siya hahayaang mawalang muli, Gabriel. Panata ni Tala habang mahigpit na hawak ang DNA sample. Kahit anong mangyari, ngayong gabi, matatapos na ang kasinungalingan ni Esmeralda. Narating nila ang isang lumang bodega sa dulo ng pantalan. Ang amoy ng bulok na kahoy at kalawang ay nanunuot sa ilong. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Tala ang isang mahinang hikbi, isang pamilyar na tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng isang dambuhalang kabaong. Dahan-dahan silang pumasok, ngunit ang bumati sa kanila ay hindi lang ang mga tauhan ni Esmeralda. Sa gitna ng bodega, nakaupo si Esmeralda sa isang lumang silya. Hawak ang isang baril na nakatutok sa ulo ng natatakot na si Inigo. Isang hakbang pa, Talitha. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, hindi lang boses ang mawawala sa'yo, kundi ang mismong dahilan ng paghinga mo. Ang malupit na banta ni Esmeralda, ang kanyang mga mata ay tila sa isang halimaw na wala ng balak umatras. Huwag kang lalapit, Talitha. Isang kislap lang ng daliri ko at sisiguraduhin kong magsasama kayo ng anak mo sa kabilang buhay.
Ang boses ni Esmeralda ay tila gasgas na plaka na naglalabas ng lason sa gitna ng malamig at madilim na bodega. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang pabalik-balik. Ang indayog sa kisame, lumilikha ng mga aninong tila mga dambuhalang sumasayaw sa pader. Hawak ni Esmeralda ang isang maliit na baril. Ang dulo nito ay mariing nakabaon sa sentido ni Inigo. Ang bata ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha na hindi makaalpas sa tindi ng takot. Napatigil si Tala sa bukana ng bodega. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na sugurin ang matanda. Ngunit ang panganib sa kanyang anak ay tila isang makapal na pader na humaharang sa kanya. Mama, tama na. Maawa kayo sa bata. Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa tensyon. Mula sa likuran ni Tala, dahan-dahang lumabas si Teodoro. Ang kanyang mukha ay putla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagkamuhi sa sarili. Ang kanyang maayos na suot ay gusot-gusot na. Tila sumasalamin sa kanyang nadudurog na dangal. Natawa ng pagak si Esmeralda. Isang tunog na walang bakas ng kagalakan. Maawa? Teodoro, ginagawa ko ito para sa'yo. Para sa kumpanya. Para sa pangalan natin. Ang batang ito, ang tanging alas natin laban sa mga Arellano. Kapag nawala siya, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Pinaghirapan niyo? Ang sagot ni Teodoro. Ang kanyang tinig ay lumakas. Sa wakas, ay nakahanap ng tapang pagkatapos ng maraming taon ng pananahimik. Ang pagnanakaw ng anak sa sarili niyang ina ay hindi paghihirap, Mama. Ito ay kademonyohan. Akala ko ay proteksyon ang ibinibigay niyo sa akin, pero ang totoo, ginagawa niyo lang akong bilanggo ng inyong kasakiman. Humakbang si Teodoro palapit, lumalagpas kay Tala. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, tila sumusuko ngunit may determinasyon. Ibitaw niyo ang baril, Mama. Ako na lang ang saktan niyo. Ako naman ang dahilan kung bakit niyo nagawa ang lahat ng ito. 'Di ba? Sige, ako na lang. Huwag kang lalapit, Teodoro. Babarilin ko ito. Sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang kamay ay nanginginig na sa tindi ng nerbiyos. Ang kanyang maskara ng pagiging perpektong donya ay tuluyan ng nagiba. Inilalantad ang isang matandang desperada at baliw sa kapangyarihan. Sa gitna ng komosyon, naramdaman ni Tala ang isang pagkakataon. Ang atensyon ni Esmeralda ay nakatuon kay Teodoro. Dahan-dahan, tila isang aninong hindi gumagawa ng tunog, gumalaw si Tala sa gilid. Ang bawat pagtapak niya sa semento ay tila paghaplos ng hangin. Iniingatan na walang kahit anong kaluskos ang makakuha sa pandinig ng matanda. Talitha, bulong ni Inigo, ang kanyang boses ay tila isang munting hiling sa gitna ng bagyo. Nakatingin ang bata sa kanya. Ang marka ng bituin sa pulso nito ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. Mama, tignan niyo ako! Sigaw ni Teodoro upang mas lalong maagaw ang atensyon ni Esmeralda. Lahat ng pera, lahat ng ari-arian, isusuko ko na. Hayaan niyo lang si Talita at ang anak namin. Parang awa niyo na, ibalik niyo sa akin ang pagkakataong maging isang tao. Sa isang iglap, habang umiiyak at sumisigaw si Esmeralda kay Teodoro, mabilis na sumugod si Gabriel mula sa kabilang panig ng bodega. Ang tunog ng mga bakal na nagtatamaan at ang pagbagsak ng mga lumang kahon ay lumikha ng isang malakas na ingay. Nagulat si Esmeralda at bahagyang nalingat. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Tala. Tumatakbo siyang parang hangin. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humablot kay Inigo at hinila ito palayo sa panganib. Naramdaman niya ang init ng katawan ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Isang pakiramdam na tila nagdugtong muli sa kanyang kaluluwang matagal nang biyak. Isang matalim na tunog ng pagputok ang bumasag sa katahimikan ng bodega.
na sinundan ng usok na dahan-dahang humalo sa amoy ng dagat at kalawang. Teodoro, ang huling sigaw na lumabas sa bibig ni Tala bago tumigil ang mundo. Nakita ni Tala si Teodoro na unti-unting napaluhod sa semento habang mahigpit na hawak ang sugatang balikat. Mabilis na kumalat ang dugo sa puti niyang polo. Sa harapan niya, nanigas si Esmeralda habang dahan-dahang nalaglag ang baril mula sa kanyang nanginginig na kamay. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang tuluyang pumasok sa isip niya ang malupit na katotohanang sarili niyang anak ang kanyang nabaril. Ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang duminig mula sa malayo. Ang mga asul at pulang ilaw ay tila mga bituing sumasayaw sa labas ng bodega. Ngunit para kay Tala, wala nang ibang mahalaga kundi ang batang mahigpit niyang kayakap. Inigo, anak ko. Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pag-ibig na tila kayang magpagaling ng lahat ng sugat. Ngunit habang ang mga pulis ay pumapasok sa bodega, isang huling sulyap ang ibinigay ni Esmeralda kay Tala. Isang sulyap na puno ng puot na tila sumusumpa na hindi pa dito nagtatapos ang lahat. At sa kabilang dako, si Teodoro ay nakahiga. Ang kanyang hininga ay mabigat habang pinagmamasdan ng asawa at anak na sa wakas ay magkasama na. Matatapos na nga ba ang biyahe ni Tala? O ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking pagsubok para sa kanilang pamilya? Ang bawat patak ng dugo sa malamig na semento ay tila mga titik na sumusulat ng huling hatol sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay tila isang dambuhalang kabaong na biglang bumagsak, maliban sa tunog ng mabigat na paghinga ni Teodoro at ang papalapit na haginit ng mga sirena ng pulis sa labas. Ang asul at pulang ilaw ay sumisilip sa mga siwang ng lumang dingding, tila mga mapanghusgang mata na naglalantad sa bawat sulok ng karumihan ng lugar na yon. Nakaluhod si Esmeralda. Ang kanyang mga mamahaling hiyas ay tila nawalan ng ningning habang nakatitig sa kanyang sariling mga kamay na nanginginig. Ang baril na binitawan niya ay gumulong sa semento, lumikha ng isang matunog na kalansing bago tumigil sa paanan ng isang tumpok ng kalawangin na kargamento. Anak, Teodoro. Ang garalgal na tinig ni Esmeralda, tila isang tuyong dahon na nadudurog. Sinubukan niyang lumapit sa kanyang anak, ngunit ang bawat paggalaw niya ay tila pinipigilan ng tindi ng sarili niyang kasalanan. Samantala, mahigpit na kayakap ni Tala si Inigo. Ang bawat hibila ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa init ng katawan ng bata. Sa mabilis na pintig ng puso nito na tumatama sa kanyang dibdib. Sa gitna ng takot, hinaplos ni Tala ang marka ng bituin sa pulso ni Inigo. Ang marka na naging parola niya sa gitna ng pinakamadilim na bagyo ng kanyang buhay. Mama, bakit po umiiyak ang lalaki? Ang mahinang tanong ni Inigo, nakaturo ang maliit na daliri kay Teodoro na ngayon ay nakahiga na sa semento. Ang polo nito ay tila isang canvas na dahan-dahang pinipinturahan ng malapot na pula. Hindi sumagot si Tala. Tiningnan niya si Teodoro. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng pagtataksil, nakita niya sa mga mata ng asawa ang isang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong sa wakas ay nakalaya mula sa pagkakalunod sa sariling kaduwagan. Biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng bodega. Ang tunog ng mga bakal na naglalapat at ang malalakas na yabag ng mga bota ay bumasag sa huling sandali ng katahimikan. Pulis! Huwag kikilos! Ang sigaw na tila isang huling hatol. Pumasok ang mga awtoridad. Kasunod si Gabriel at ang mga tauhan ng media na kanina pa nakabuntot. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumasag sa dilim ng bodega. Inilalantad sa buong mundo ang mukha ng tunay na halimaw. Iposas ang babaeng iyan! Utos ng isang opisyal habang itinuturo si Esmeralda. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ang sigaw ni Esmeralda
habang pilit na pumipiglas sa mga pulis. Ang kanyang boses ay tila isang asong nanggigigil. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong puot. Ginawa ko lang ang nararapat. Para sa pamilya ko ito. Wala kayong alam. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin na lang na dumadaan sa gitna ng matinding ebidensya. Habang kinakaladkad siya palabas, tumama ang kanyang paningin kay Tala. Isang huling pagkakataon ng gaslighting ang sinubukan niyang gawin. Talitha, isang baliw ka pa rin. Hindi mo kayang itaguyod ang batang iyan. Sisirain mo lang ang buhay niya. Hindi kumibo si Tala. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang kanyang ulo ay nakataas. Ang kanyang boses, na dati ay ipinagkait sa kanya, ay lumabas ng may awtoridad at dambuhalang katahimikan. Ang boses mo, Esmeralda, ay wala ng kapangyarihan. Dahil ang katotohanan ay may sariling tinig na mas malakas kaysa sa kahit anong kasinungalingan. Mabilis na nilapitan ng mga paramedic si Teodoro. Habang inilalagay siya sa stretcher, pilit niyang inabot ang kamay ni Tala. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang lumabas, ngunit sa pagpikit ni Teodoro, alam ni Tala na ito na ang huling paalam ng lalaking naging bahagi ng kanyang madilim na kahapon. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Ang buong Pilipinas ay tila niyanig ng balitang The Stolen Star of Cebu. Sa bawat pahayagan at news program, ang mukha ni Esmeralda ay naging simbolo ng kasamaan, habang si Tala naman ay naging simbolo ng katatagan ng isang ina. Ang DNA test na daladala ni Tala ay naging huling pako sa kabaong ng mga kaso laban kay Esmeralda at sa pamilyang Arellano. Ang bawat dokumento, bawat hibla ng buhok, ay nagpatunay na si Inigo ay walang iba kundi ang nawawalang anak ni Talitha. Nakatayo si Tala sa tapat ng bintana ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat sa Cebu. Ang bango ng alat at ang tunog ng banayad na alon ay tila isang himig ng pagpapatawad. Sa labas, nakikita niya si Inigo na masayang naglalaro sa buhangin kasama si Aling Rosa at Gabriel. Ang tawa ng bata ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahilom sa bawat sugat sa kanyang puso. Kinuha ni Tala ang kanyang gitara. Dahan-dahan niyang kinalabit ang mga kwerdas, lumilikha ng isang himig na hindi na puno ng pait, kundi puno ng pasasalamat. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Si Gabriel. Handa ka na bang harapin ang bukas, Tala? Tanong ni Gabriel. Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Tumingin si Tala sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Hindi na ako si Tala, Gabriel. Ako na muli si Talitha. Isang babaeng may boses, isang babaeng may anak, at isang babaeng sa wakas ay malaya na. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang estrangherong sasakyan ang huminto sa dulo ng kalsada. Isang lalaking nakaitim ang bumaba, may hawak na isang sobrang kulay ginto. Isang huling lihim mula kay Esmeralda bago ito tuluyang mabulok sa kulungan? O isang bagong hamon na magpapaalala kay Talitha na ang katarungan ay may kasama laging panganib? Nagkakamali ka kung akala mo ay natapos na ang lahat sa pagbagsak ng rehas ng kulungan, Talitha. Ang mantsa ng kahapon ay hindi nabubura ng isang gabi ng pagtatagumpay. Ang tinig ng lalaking nakaitim ay tila isang malamig na hampas ng tubig dagat sa gitna ng mainit na hapon. Nakatayo siya sa bukana ng bakod. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng madilim na salamin, habang ang gintong sobre sa kanyang kamay ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Para kay Talitha, ang bawat kislap ng sobreng iyon ay tila isang pangungutya mula kay Esmeralda. Isang huling galamay na pilit siyang hinihila pabalik sa impyernong akala niya ay kinalimutan na niya. Karga ni Talitha si Inigo. Ang kanyang mga kamay ay otomatikong humigpit ang kapit sa maliit na katawan ng bata. Ang bango ng pulbo
at sariwang hangin mula sa buhok ni Inigo ay tila kanyang tanging panangga sa biglang paglamig ng paligid. Sa malayo, napatigil si Gabriel sa pag-aayos ng lambat. Ang kanyang mga mata ay naging mapanuri at handang sumaklolo sa anumang sandali. "Sino ka?" Ang tanong ni Talitha. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bahid ng pagod. "Kung galing ka kay Esmeralda, sabihin mo sa kanya na wala na siyang magagawa." Ang katotohanan ay wala na sa kanyang mga kamay. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, inilapag niya ang sobre sa ibabaw ng lumang mesa sa beranda at dahan-dahang tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa graba ay tila isang mabagal na pagbilang ng oras bago ang muling pagsabog ng isang lihim. Sa bawat yabag niya, tila lalong bumibigat ang hangin sa paligid ng maliit na bahay sa Cebu. Nanginginig ang mga daliri ni Talitha nang abutin niya ang sobre. Sa loob niyon ay isang sulat na may pamilyar na sulat kamay, matalas, elegante at puno ng puot. Ngunit hindi lang iyon. May kasama itong isang lumang litrato ng isang lalaking kamukhang-kamukha ni Teodoro, ngunit may ibang klase ng ningning sa mga mata. "Basahin mo, Talitha." Ang bulong ng hangin na tila boses ni Esmeralda. Basahin mo ang katotohanang hindi alam ni Teodoro. Ang katotohanang papatay sa huling piraso ng pag-ibig na mayroon ka para sa kanya. Dinala ni Talitha ang sulat sa loob ng silid, habang si Inigo ay abala sa pakikipaglaro kay Aling Rosa. Ang bawat salita sa papel ay tila isang lason na dahan-dahang nanunuot sa kanyang isipan. Isiniwalat ni Esmeralda na si Teodoro ay hindi ang tunay niyang anak, na ang lahat ng utang na loob na ipinakain nito kay Teodoro ay isang malaking kasinungalingan upang magkaroon siya ng isang sunod-sunurang sundalo. At ang pinakamasakit sa lahat, bago pa man makuha ni Esmeralda si Inigo, ay alam na ni Teodoro ang bawat plano ng kanyang ina. Hindi siya biktima ng sitwasyon. Siya ay isang biktima ng sarili niyang kaduwagan na piniling manahimik kapalit ng yaman. Naramdaman ni Talitha ang pag-akyat ng isang pait sa kanyang lalamunan. Ang huling alaala niya kay Teodoro na nakahiga sa bodega. Ang dugo nito na dahan-dahang kumakalat ay tila nawalan ng kabuluhan. Ang sakripisyo ba nito ay para sa pag-ibig? O dahil hindi na nito kayang pasanin ang bigat ng sarili nitong pagtataksil? Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng aparador. Ang tunog niyon ay tila isang babala na bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Mula ito sa ospital sa Maynila. "Hello? Si Mrs. Talitha ba ito? Tungkol ito kay Mr. Teodoro." Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. "Ano po ang nangyari?" Ang halos pabulong na tanong ni Talitha, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa marka ng bituin sa pulso ni Inigo na nakikita niya mula sa bintana. "Nagising na po siya, ma'am. Ngunit mayroon siyang hinihinging isang tao at may dala siyang isang dokumento na kailangan niyo raw makita agad. Tungkol daw ito sa kaligtasan ni Inigo mula sa pamilyang Arellano." Naramdaman ni Talitha ang isang matinding pagkalito. Tapos na ang laban sa korte, di ba? Bakit tila meron pang mas malalim na hukay na hindi pa niya natatawid? Tumingin siya sa labas, sa masayang tawa ng kanyang anak at sa determinadong mukha ni Gabriel na ngayon ay papalapit na sa kanya. "Gabriel!" Ang tawag ni Talitha. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. "Kailangan nating bumalik sa Maynila. Isang huling pagkakataon. Isang huling pagharap sa nakaraan." Sa gitna ng katahimikan ng hapon, ang tunog ng isang malakas na kulog sa malayo ay tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Ang kapayapaan sa Cebu ay tila isang panandaliang hininga lamang bago ang huling paghuhukom. Ano ang nilalaman ng dokumentong hawak ni Teodoro? At kakayanin ba ni Talitha na harapin ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagpipi? Ngayong alam na niya ang kabuuan ng kanyang pagtataksil? Ang anino ng mansyon sa Maynila
ay tila muling gumagapang patungo sa kanya. At sa pagkakataong ito, wala nang maskarang magtatago sa katotohanan. Hindi sapat ang dugo para mahugasan ang kasalanang binuo sa loob ng 5 taon, Teodoro. Kahit ibigay mo pa ang huling patak ng iyong buhay, mananatiling may lamat ang boses na sinubukan mong patahimikin. Ang bawat salita ni Talitha ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng maliit na silid sa ospital. Ang amoy ng antiseptiko at gamot ay tila sumasakal sa hininga, malayo sa sariwang bango ng dagat sa Cebu na pansamantalang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa loob ng silid na ito, ang bawat tunog ng makinang nagbabantay sa pintig ng puso ni Teodoro ay tila isang mabagal na pagbilang ng natitirang sandali ng isang lalaking naging anino ng kanyang buhay. Nakaupo si Talita sa gilid ng kama. Ang kanyang likod ay matuwid at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakahiga si Teodoro, maputla at tila isang tuyong dahon na anumang sandali ay maaaring tangayin ng hangin. Ang mga tubo sa kanyang katawan ay tila mga kadenang nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling pagkabilanggo sa ilalim ng kapangyarihan ni Esmeralda. Talitha! Ang paos at halos pabulong na tawag ni Teodoro. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukas, tila may isang mabigat na pasanin na nais niyang bitawan bago ang huling pagpikit. Alam ko, wala na akong karapatang humingi ng tawad. Ang sulat ni Mama. Totoo ang lahat ng naroon. Alam ko ang bawat plano niya, ngunit pinili kong tumalikod dahil sa takot. Naramdaman ni Talita ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat pag-amin ni Teodoro ay tila isang punyal na muling bumabaon sa kanyang mga sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya iiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa dalampasigan ng Cebu, pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi takot ang tawag doon, Teodoro. Kasakiman yon. Ang sagot ni Talitha, ang kanyang boses ay naging isang matalim na instrumentong pumupunit sa katahimikan. Hinayaan mong magdusa ang iyong asawa at mawala ang iyong anak para lang sa yaman na hindi naman sayo. Pinanood mo akong mawalan ng boses habang ikaw ay kumakain sa mesa ni Esmeralda. Dahan-dahang inabot ni Teodoro ang isang itim na folder sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kanyang kama. Ang tunog ng pagkuskos ng papel sa kahoy ay tila isang huling hiling ng isang taong malapit ng sumuko. Dito, narito ang lahat. Ang nanginginig na sabi ni Teodoro. Ang mga dokumento ng ilegal na transaksyon ni Mama sa mga Arellano, ang mga pirmadong ebidensya na nagpapatunay na binayaran nila ang ospital para palabasing patay ang bata. Gamitin mo ito, Talita. Ito ang huling proteksyon ni Inigo mula sa kanilang lahat. Kinuha ni Talitha ang folder. Sa bawat pahinang binubuklat niya, tila binubuksan niya rin ang mga pinto ng impyernong pinagdaanan niya. Ang bawat pirma ni Esmeralda ay tila isang bakas ng dugo ng isang inang ninakawan ng katarungan. Sa dulo ng mga dokumento, may isang papel na nagsasabing isinusuko ni Teodoro ang lahat ng kanyang karapatan at ari-arian kay Talita at Inigo. Bakit mo ito ginagawa ngayon? Tanong ni Talitha. Ang kanyang paningin ay nakapako sa asawang tila isang banyaga na sa kanyang paningin. Dahil ba malapit ka nang mamatay? Dahil ba natatakot kang harapin ang langit na may dalang ganito kabigat na kasalanan? Pumikit si Teodoro at isang nag-iisang luha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata patungo sa maputing unan. Ginagawa ko ito dahil gusto kong marinig mong muli ang boses mo, hindi sa isang kanta, kundi sa pagsasabi ng katotohanan. Gusto kong malaman ni Inigo na may isang ama siyang nagkamali, ngunit may isang ina siyang hindi kailanman sumuko. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay bumasag sa kanilang sandali. Pumasok si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Talitha, kailangan na nating umalis. May mga tauhan ng mga Arellano sa ibaba.
Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang folder na yan. Alam nilang hawak yan ni Teodoro. Tumayo si Talitha. Mahigpit na niyakap ang folder sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Teodoro. Ang lalaking dati niyang minahal, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagpipi, ay nakatingin din sa kanya nang may huling kislap ng pagsisisi. Mabuhay kayo ng payapa. Tala, bulong ni Teodoro bago muling pumikit. Habang naglalakad sina Talitha at Gabriel sa pasilyo ng ospital, ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa linoleum na sahig ay tila isang mabilis na ritmo ng pagtakas. Ang bawat ilaw ng emergency light na dinadaanan nila ay tila mga mata ng mga Arellano na nagmamasid sa dilim. Sa kanto tayo dadaan, Talitha. Nakahanda na ang sasakyan ni Aling Rosa. Ani Gabriel, habang binibilisan ang lakad. Ngunit bago pa man nila marating ang exit, isang grupo ng mga lalaking nakabarong ang humarang sa kanilang daanan. At sa gitna nila, nakatayo ang isang abogadong kilala sa pagiging malupit, ang kanang kamay ng gobernador. Ibigay mo ang folder, Mrs. Arellano. Ang bati ng abogado sa isang boses na tila walang kaluluwa. Huwag na nating palalain ang sitwasyon. Isipin mo ang kaligtasan ng bata. Naramdaman ni Talitha ang muling pag-akyat ng kaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng pipi sa takot. Hinawakan niya ang folder ng mas mahigpit at tumingin ng diretso sa abogado. Ang pangalan ko ay Talitha at ang tanging folder na makukuha niyo sa akin ay ang folder na magdadala sa inyong lahat sa likod ng rehas. Ang kanyang deklara sa isang boses na tila kulog na gumasgas sa tahimik na ospital. Isang matunog na hudyat mula sa labas ang narinig. Isang malakas na busina ng isang truck na tila sinadyang humarang sa daan ng mga lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa dulo ng pasilyo. Dito to, Talitha! Takbo! Si Aling Rosa yon, kasama ang ilang mga manggagawa mula sa Cebu na lumuwas pa Maynila upang sumuporta sa kanya. Ang laban ni Talitha ay naging laban na ng marami, ngunit habang papunta sila sa sasakyan, isang huling mensahe ang pumasok sa cellphone ni Talitha. Mula ito sa numero ni Esmeralda sa loob ng kulungan. Akala mo ba ay tapos na? Tumingin ka sa likuran ni Gabriel. Napatigil si Talitha. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang maliit na pulang tuldok ng laser na nakatutok sa likod ng kanyang kaisa-isang kakampi. Isang nakatagong sniper mula sa kabilang gusali. Sino pa ba ang handang pumatay para sa isang matandang wala ng kapangyarihan? At hanggang kailan kailangang dumanak ang dugo para lang sa isang katotohanang matagal nang ninakaw? Huwag kang gagalaw, Gabriel. May nakatutok sa'yo. Ang bulong ni Talitha ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan na nagpahinto sa mundo. Sa gitna ng madilim na parking lot ng ospital, ang maliit na pulang tuldok ay tila isang sumasayaw na demonyo sa likod ng barong ni Gabriel. Ang bawat tibok ng puso ni Talitha ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng nalalapit na trahedya. Hawak niya ng mahigpit ang itim na folder sa kanyang dibdib. Ang mga papel sa loob niyon ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang katawan ay naging kasing tigas ng semento. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng boses ni Talitha. Sa kabilang dako, ang abogado ng mga Arellano ay nakatayo pa rin ng tuwid. Ang isang mapait na ngiti ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang labi. Ang tunog ng hanging umiihip sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan ay tila isang malungkot na sitsit ng nakaraan. Ibigay mo na ang folder, Talitha. Ang malumanay ngunit mapanganib na utos ng abogado. Isang maling galaw mo lang at mawawala ng saysay ang lahat ng sakripisyo ng lalaking yan. Huwag mong hayaang madagdagan ang mga bangkay sa paligid mo. Tumingin si Talitha sa paligid. Naroon si Aling Rosa sa loob ng sasakyan, yakap-yakap si Inigo na mahimbing na natutulog
Walang kamalay-malay sa panganib na nakapaligid sa kanila. Ang kawalang malay ng kanyang anak ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat ng hirap, pagkatapos ng pagkawala ng kanyang boses, hahayaan ba niyang may isa na namang buhay ang mawala dahil sa kanya? Dahan-dahang humakbang si Talitha, hindi palayo, kundi patungo sa gitna, sa pagitan ni Gabriel at ng pinanggagalingan ng pulang ilaw. Ang kanyang asul na bestida ay humahampas sa kanyang mga binti, tila isang bandila ng pagsuko na binalot ng tapang. "Talitha, wag!" Ang pigil na sigaw ni Gabriel, ngunit hindi siya pinakinggan ng babae. Tumayo si Talitha ng matuwid, hinarap ang madilim na gusali sa tapat kung saan malamang na nakatago ang sniper. Itinaas niya ang folder. Ang puting kulay ng mga dokumento ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. "Kung papatayin niyo kami, mas lalong mabilis nakakalat ang katotohanan." Ang sigaw ni Talitha. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa gabi. Malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang bawat pahina nito ay nakascan na at nasa kamay na ng media sa Cebu. Isang putok lang at sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay niyo at ni Esmeralda. Napatigil ang abogado. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang basong kristal na biglang nagkaroon ng lamat. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong parking lot. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon ng ospital at ang malayo ngunit mabilis na papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang nanggaling sa loob ng ospital mula sa silid kung nasaan si Teodoro. Sinundan ito ng matinis na tunog ng alarm mula sa heart monitor. Isang mahabang biip na tila isang huling hininga na hindi na matatapos. Nilingon ni Talitha ang bintana ng silid ni Teodoro. Ang kanyang puso ay biglang gumuho. Teodoro, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pait, ay tila tuluyan na ngang bumitaw sa mundong ito upang ibigay sa kanya ang huling pagkakataon ng kalayaan. Nagkagulo ang mga tauhan ng mga Arellano nang makitang papalapit na ang mga sasakyan ng pulis na may kasamang mga news van. Ang pulang tuldok sa likod ni Gabriel ay biglang naglaho, tila isang panaginip na binura ng liwanag. Mabilis na sumakay ang abogado sa kanyang sasakyan at humarurot palayo. Iniwan ang alikabok at ang amoy ng sunog na gulong sa hangin. Nanghina ang mga tuhod ni Talitha at napaluhod siya sa semento. Mabilis siyang dinaluhan ni Gabriel at inalalayan. Ang tindi ng tensyon ay tila isang dambuhalang alon na ngayon lang humupa. Iniwan siyang pagod at wasak. "Ligtas na tayo, Talitha. Tapos na," bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang kanyang balikat. Ngunit umiling si Talitha habang nakatingin sa folder na bahagyang nayupi sa kanyang pagkakayakap. "Hindi pa tapos, Gabriel. Hanggat hindi natutuldukan ang kasamaan ni Esmeralda sa loob ng korte, hindi pa tayo ligtas. At si Teodoro, wala na siya." Isang oras ang lumipas. Nakaupo si Talitha sa loob ng sasakyan, pinagmamasdan ng kanyang anak na si Inigo na dahan-dahang nagising at nagkukuskos ng mga mata. Ang inosenteng mukha ng bata ay tila isang anghel sa gitna ng digmaan. "Mama, nasaan po tayo?" Ang tanong ni Inigo sa isang malambing na tinig. Hinalikan ni Talitha ang noo ng kanyang anak. "Pauwi na tayo, anak. Sa Cebu. Doon sa lugar kung saan ang mga bituin ay laging nakangiti sa atin." Ngunit bago pa man sila makaalis sa bakuran ng ospital, isang pulis ang lumapit sa kanilang bintana. May dala itong isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga personal na gamit ni Teodoro. Sa loob niyon, nakita ni Talitha ang isang maliit na asul na sapatos ng sanggol. Ang sapatos na ginawa niya 5 taon na ang nakalilipas, na tila buong ingat na itinago ni Teodoro sa lahat ng panahong ito. Niyakap ni Talitha ang maliit na sapatos. At doon, sa gitna ng madilim na gabi ng Maynila,
Ang kanyang mga luha ay tuluyang dumaloy, hindi dahil sa pait, kundi dahil sa pagpapatawad sa isang lalaking naging biktima rin ng sarili niyang kaduwagan. Ngunit ang huling tanong ay nananatili. Ano ang magiging hatol ng korte? At kapag nalaman ni Esmeralda ang pagkamatay ng kanyang tanging anak dahil sa sarili niyang mga kamay, ano ang huling hagupit na ihahanda niya para kay Talitha? Ang biyahe pabalik sa Cebu ay tila isang mahabang panalangin, habang ang folder ng katotohanan ay nananatiling nakalagay sa tabi ni Talitha. Tila isang sandata na handang bumago sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang hustisya ay tila isang mabagal na pag-akyat sa bundok, ngunit kapag narating mo ang tuktok, ang hangin ay kasing tamis ng kalayaan. Ang bawat tunog ng kahoy na gavel na tumatama sa mesa ng hukom ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid ng korte. Ang katahimikan sa loob ng bulwagang iyon ay tila isang mabigat na kumot, punong-puno ng tensyon at amoy ng mga lumang dokumento. Nakatayo si Talitha sa harap. Ang kanyang likod ay matuwid. Ang kanyang asul na bestida ay malinis at walang bahid ng alikabok ng nakaraan. Wala na ang maskara ni Tala. Ang nasa harap ng lahat ay si Talitha, ang inang bumangon mula sa sariling abo. Sa loob ng rehas, tahimik na nakaupo si Esmeralda katabi ng kanyang abogado. Ang dating mukha na puno ng yabang ay ngayoy bakas, ang matinding pagkapagod at pait. Magulo ang kanyang buhok at tila wala ng buhay ang kanyang mga mata. Mula nang malaman niyang sarili niyang anak ang nabaril niya, parang may bahagi ng kanyang isip ang tuluyang bumitaw sa realidad. Sa bisa ng mga ebidensyang ipinakita, kabilang ang DNA test at ang mga dokumento ng ilegal na transaksyon, hinahatulan ng korteng ito si Esmeralda ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang deklara ng hukom, ang tunog ng mga palakpakan mula sa likuran ay tila isang banayad na ulan pagkatapos ng isang mahabang tagtuyot. Naramdaman ni Talitha ang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang bawat bara sa kanyang lalamunan ay tila tuluyan ng natunaw. Tumingin siya kay Esmeralda. Ang matanda ay nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga labi ay gumagalaw. Nang walang tunog, tila tinatawag ang pangalan ni Teodoro sa isang mundong siya rin ang sumira. Tapos na, Esmeralda, ang mahinang bulong ni Talitha. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapayapaan. Wala ka ng anak na gagamitin at wala ka ng inang mapipipi. Ang katarungan ay hindi natutulog. Dahan-dahan lang itong gumigising. Hindi sumagot si Esmeralda. Sa halip, nagsimula itong tumawa ng mahina. Isang tawa na puno ng kabaliwan na tila isang huling sumpa sa katahimikan ng korte. Mabilis siyang inalalayan ng mga gwardiya palabas. Ang tunog ng kalansing ng kanyang mga posas ay tila isang huling himig ng isang buhay na binuo sa kasamaan. Lumabas si Talitha sa gusali ng korte kung saan ang liwanag ng araw ay tila isang mainit na yakap. Ang mga reporter ay kanina pa naghihintay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumakas. Hinawakan niya ang kamay ni Inigo na mahigpit na nakakapit sa kanyang palad. Sa kabilang banda ay naroon sina Gabriel at Aling Rosa, ang kanyang mga naging sandigan sa gitna ng bagyo. Mrs. Talitha, ano po ang mensahe niyo sa mga inang nakakaranas ng ganitong biyahe? Sigaw ng isang reporter. Tumingin si Talitha sa kamera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Huwag kayong matakot mawalan ng boses. Dahil kapag ang puso ang nagsalita, kahit ang pinakamakapal na pader ng kasinungalingan ay guguho. Ang bawat sugat ay may hilom, at ang bawat nawawalang bituin ay laging nakakahanap ng daan pabalik sa kanyang langit. Nang gabing iyon, bumalik sila sa Cebu. Nakatayo si Talitha sa dalampasigan, pinagmamasdan ang kanyang anak na masayang tumatakbo sa tabi ng mga alon. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na asul na sapatos ni Inigo, ang huling alaala ni Teodoro. Dahan-dahan niya itong inilapag
Sa ibabaw ng isang malaking bato, hinayaan itong mahaplos ng hangin. Pinapatawad na kita, Teodoro. Bulong ni Talita sa hangin. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil gusto kong lumaya ang puso ko para sa anak natin. Naramdaman ni Talita ang pagtabi ni Gabriel sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang tahimik na pangako. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang oyayi, isang hele para sa isang bagong simula. Anong iniisip mo? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pag-aalaga. Tumingin si Talitha sa langit, kung saan ang mga bituin ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati. Iniisip ko kung gaano kaganda ang mundo kapag wala ng itinatagong lihim, na sa wakas, ang kanta ko ay hindi na para sa pait, kundi para sa pag-ibig na walang hanggan. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, napansin ni Talitha si Inigo na may pinupulot sa buhangin. Isang maliit na bote na may lamang sulat. Dahan-dahang lumapit ang bata at iniabot ito sa kanya. Ang papel sa loob ay tila lumana at may nakasulat na isang pangalan na hindi niya inaasahan. Ang pangalan ng tunay na ama ni Teodoro. Sino ang lalaking ito? At bakit tila ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas malalim na kwento ng kanilang pamilya? Ang bawat hininga ni Talitha ay tila isang panalangin, habang ang dagat ay nananatiling saksi sa kanyang tagumpay at sa mga misteryong nananatiling nakabaon sa ilalim ng asul na tubig ng Cebu. Ang bawat bukang liwayway sa dalampasigan ng Cebu ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay punong-puno ng pait, ngunit ngayon ay isinusulat na sa tinta ng pag-asa at liwanag. Ang asul na langit ay dahan-dahang humahalik sa dagat. Lumilikha ng mga kulay na tila isang napakagandang obrang sining na walang sinumang tao ang makakagaya. Nakatayo si Talitha sa beranda ng kanilang maliit na bahay. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang bango ng barako ay humahalo sa alat ng hanging dagat. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya na siya ay gising na mula sa mahabang bangungot ng kanyang nakaraan. Wala na ang maskara ni Tala, wala na ang kaba sa bawat yabag ng sapatos sa dilim. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang mahinang hilik ni Inigo mula sa loob ng silid at ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, ang kanyang mga hakbang ay hindi nagmamadali. Tila ayaw bumasag sa katahimikan ng umaga. Inabutan niya si Talitha ng isang maliit na tinapay. Ang kanyang ngiti ay tila isang tahimik na pangako na hindi na muling mag-iisa ang babaeng nasa harap niya. Ang tungkol sa bote na nahanap ni Inigo kahapon. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay malambot. Gusto mo bang hanapin natin ang katotohanan sa likod ng pangalang yon? Tiningnan ni Talitha ang bote na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Ang lihim tungkol sa tunay na ama ni Teodoro ay tila isang huling piraso ng isang puzzle. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nararamdaman ni Talitha ang pangangailangang mangalkal ng sugat. Ngumiti siya ng bahagya at dahan-dahang umiling. Hayaan na natin ang dagat na magtago ng mga sikretong hindi na kailangang malaman. Gabriel. Ang sagot ni Talitha. Ang kanyang boses ay buo, matatag, at punong-puno ng kapayapaan. Ang kailangan nating katotohanan ay nandito na sa harap natin. Ligtas ang anak ko, malaya ako, at meron akong mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Sapat na yon. Lumabas si Inigo mula sa silid, gusot pa ang buhok at may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Patakbo siyang lumapit kay Talitha at yumakap sa kanyang binti. Mama, kakanta po ba tayo mamaya sa eskwelahan? Binuhat ni Talitha ang kanyang anak. Naramdaman ang init ng balat nito at ang mabangong amoy ng bagong gising na bata. Oo, anak.
Kakanta tayo, pero hindi na tungkol sa lungkot. Kakanta tayo tungkol sa mga bituin na laging nakahanap ng daan pabalik sa kanilang langit. Sa malayo, sa loob ng malamig na pader ng kulungan sa Maynila, si Esmeralda ay nananatiling nakatitig sa kawalan, kinakausap ang mga aninong siya rin ang gumawa. Ngunit para kay Talitha, ang aninong yon ay wala ng kapangyarihan. Ang pagpapatawad na ibinigay niya kay Teodoro at sa sarili niya ay tila isang dambuhalang pambura na luminis sa bawat lamat ng kanyang kaluluwa. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa rehas at hatol ng korte. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakataong mabuhay ng walang takot, ang pagkakataong mahalin ang sarili pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpipi. Habang pinagmamasdan ni Talitha ang pagsikat ng araw, naramdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso. Hindi na ito isang tambol ng digmaan, kundi isang himig ng pasasalamat. Ang boses na sinubukan nilang ibaon ay naging isang dambuhalang awit na nagbibigay ng lakas sa iba pang mga inang nawawalan ng pag-asa. Salamat, Teodoro, sa pagbibigay sa akin ng huling pagkakataon. Bulong ni Talitha sa hangin, habang pinagmamasdan ng asul na sapatos na nakalagay sa isang maliit na altar sa loob ng bahay. At salamat, Gabriel, sa pagiging aking katuwang sa pagbuo muli ng aking mundo. Ang kwento ni Talitha ay hindi nagtapos sa bodega ng Pantalan. Nagpatuloy ito sa bawat kanta niya para sa mga bata sa Cebu, sa bawat haplos niya sa buhok ni Inigo, at sa bawat ngiting ibinibigay niya sa salamin tuwing umaga. Ang bituin ay hindi na nawawala. Ito ay nagniningning na ngayon ng mas maliwanag kaysa dati, isang patunay na kahit ang pinakamadilim na gabi ay kailangang magbigay daan sa liwanag ng katotohanan. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Talitha na ang pinakamalakas na boses sa mundo ay hindi ang boses na sumisigaw, kundi ang boses na marunong magmahal, magpatawad, at muling magsimula. At sa dalampasigan ng Cebu, ang awit ng isang ina ay mananatiling buhay, kasing haba ng daloy ng dagat at kasing tibay ng mga bituin sa langit.